Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 771 hanggang 780. Huwag kang matuwa. 0771 Kailan? Narinig ni Yefan ang tanong na ito, naikuyom niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamao nang hindi niya namamalian, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang katawan ay nanlamig. Huminga siya ng malalim bago dahan-daang kumalma, at mahinahong sinabi, pagkatapos kong hiwalayan si Angel, hindi na mahalaga iyon. Huwag kang mag-alala, kaya palagi kong binibigyang pansin kung paano trituhin ng mga taga-Holy Royal Court si Angel na bumalik. Bumili ako ng isang miyembro ng korte ng hari upang bigyang pansin ang pag-unlad ng sitwasyon. Ang balita ay hindi naparusahan si Angel pagkabalik. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos kong gumaling mula sa aking pinsala, hindi ako pumunta upang pumatay ng mga tao sa lahat ng dako. Habang pinag-aaralan ng mga medikal na kasanayan ng operasyon sa puso, sinimulan kong iligtas ang mga tao sa larangan ng digmaan at ilabas ang ilang inosenteng tao sa mga mapanganib na lugar. Ang lumang pinuno ako ay labis na hindi nasisiyahan sa aking mga aksyon, kaya bumalik ako sa organisasyon at nais kong sabihin sa kanila na hindi na ako magiging isang mamamatay tao, at nagsimulan ng ilang mga negosasyon. Ngunit nang bumalik ako, may nangyari na ginawa ko at ang Dominator, masyadong. Ang itim na emperador ang nagturo sa akin ng kung fu, at ganap na sumiklab ang labanan. Dahil sa lakas ko noon, kahit ang aking amo ay hindi siguradong matatalo ako, at may ilang mga tao sa organisasyon na pagod na sa organisasyon at pinahahalagahan ang aking mga pagbabago. Handang tumayo kasama ko. Noong mga oras na iyon, biglang sinabi sa akin ng insider na binili ko na si Gabriel, isa sa mga arkanghel ng Holy Royal Court, ay nakarinig ng ulat ng dalawang Holy Knight at inisip na si Angel ay nagtaksil sa Holy Spirit, nakipagsabuatan sa akin, pinatay si Julian, at nagkaroon ng maruming relasyon sa akin, kaya pinatay si Angel. Ano? Ang 2 taong iyon, iniligtas sila ni Angel, at sinisiraan pa rin nila si Angel ng ganito. Hindi makapaniwalang sabi ni Feng Yaoying. Napakapuot, hindi ba dapat ang banal na korte ng hari na iyon ay isang lugar para sa mga matuwid na tao? Paano magkakaroon ng ganoong lalaki? Galit ding sabi ni Du Yuner. Napangiti si Yefan, kung walang kadiliman, walang liwanag. Lumuhad silang dalawa sa harapan ko at humingi ng awa. Kung malik ang bagay na ito, sila na mismo ang mamamatay, kaya nagsabuatan silang patayin si Angel at patayin siya. Normal ito. The point is, sa ugali ni Angel, hindi niya kayang labanan ang despicable guy na iyon. Kaya lang. Hindi ko inaasahan na sa kritikal na panahon na iyon, magkakaroon ng aksidente sa panig ni Wang Ting si Angela. Mabilis akong pumunta sa Sacred Royal Court, ngunit huli na ang lahat, nabigyan na si Angel ng lason at nalason hanggang sa mamatay. Parehong natahimik ang dalawang babae, na nagpapakita ng kalungkutan. 13 taong gulang pa lang siya. Hindi ko maisip kung ano ang nararamdaman niya, umiinom ng lason, halatang wala siyang ginawang mali, halatang mas mabuti ang kanyang mga paniniwala kaysa sa mga mapagpanggap, mapagkunwari at nakakadiri na mga lalaki, ito ay mas dalisay at walang kapintasan. Medyo namumula ang mga mata ni Yefan, nagpakawala siya ng hininga, at sinabing, kaya. Pumasok ako sa palasyo ng hari, pinatay si Gabriel, at inilabas ang katawan ni Angel. Natatakot ako na hindi akalain ng mga tao sa palasyo ng hari na magkakaroon ako ng lakas ng loob na pumasok ng mag-isa. Sa katunayan, hindi ko alam kung paano ako nakapasok at nakalabas noong gabing iyon. Ang alam ko lang. Nang makita ko na si Gabriel ay mayabang at mayabang, mayroon akong hindi mauubos na lakas, gusto ko siyang durugan sa 10,000 piso, ang tensyonado ang puso ng dalawang babae, bagamat hindi nila nakikita ang larawan ng gabing iyon, ngunit ang guni-gunihin lamang ay sapat na para kabahan sila. Ano naman mamaya? Inilibing mo ba si Angel? Tanong ni Feng Yaoying. Ngumiti si Yefan, nakalibing na, paano mo siya maliligtas? Kung gayon, paano natin gagawin yun? Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, kilala mo ba si Ganesha? Oo, siya ang nagsaliksik ng Elixir of Death, ang asawa ni Salina. Napaka-pamilyar ni Du Yuner. Tumango si Yefan, mayroon akong magandang relasyon sa kanya, dahil ang lalaking iyon ay palihim, at ako ang nasa tamang paraan. Dinala ko si Angel sa kanya at hiniling sa kanya na humanap ng paraan para iligtas si Angel. Gayunpaman, sinabi ni Ganesha na ang lason ng korte ng hari, ang kanyang teknolohiya ay hindi na maibabalik sa buhay sa ngayon. Ang tanging magagawa niya ay gumamit ng biochemical liquid na pinag-aralan niya para mapanatili ang katawan ni Angel na hindi nagbabago sa loob ng 20 taon. Ibig sabihin, sa loob ng 20 taon, kung makakahanap siya ng paraan upang maalis ang mga lason sa katawan ni Angel, at pagkatapos ay gagawa siya ng paraan upang maibalik ang kanyang mga organo upang gumana, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na mabuhay muli. Ganito pala, buti na lang, may Ganesha, kung hindi, wala talagang pag-asa, sabi ni Du Yuner. Oo, kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa ilong ng elepante, siya ay talagang isang mabuting tao, hindi ko alam.
Bakit sa lina ito ay magiging ganoon? Ye Fan sighed. Napansin ni Feng Yaoying ang higit pang mga detalye at nagtanong, asawa, sinabi mo na nag-away kayo ng iyong Panginoon dahil sa isang insidente. Ano ang problema? Natigilan si Ye Fan. Pababa, napakamot sa kanyang ulo, mahabang kwento ito. May kaugnayan ito kay Sally Ye, ngunit hindi mo pa nakikita si Sally Ye, at hindi mo alam ang kanyang pinagmulan, bilang. Nagsasalita siya, bigla niyang narinig, si Feng Xiaohui, na nasa hospital bed, ay tumawag. Ate. Tuwang-tuwa na tumalon si Feng Yaoying sa gilid ng kama, at gulat na tumingin sa kanyang kapatid, Xiaohui. Xiaohui. Xiaohui, gising ka na ba? Ye Fan. At masayang naglakad din si Du Yuner papunta sa kama, niyugyug ni Du Yuner ang braso ni Ye Fan at binigyan siya ng thumbs up, masayang ngumiti si Ye Fan. Aking. Nagising ang bayaw, sa wakas ay natupad niya ang inaasahan ni Feng Yaoying. Namutla ang mga labi ni Feng Xiaohui, idinilat niya ang isang pares ng mapanglo na mga mata, ate. Nasaan ako? Anong problema ko? Nasa ospital ka, nasugatan ang iyong ulo, at kagigising mo lang, hindi napigilan ni Feng Yaoying ang paghikbi. Tila may naalala si Feng Xiaohui, nagmamadaling inabot ang kanyang kapatid, at nag-aalalang nagtanong, Sister, binubuli ka ba ni Zhou Ken? Wala na siya. Si Zhou Ken, ang taong pinilit si Feng Yaoying na habulin at itinulak si Feng Xiaohui pababa ng hagdan. Hindi alam ni Feng Xiaohui na ang taong ito ay pinalayas noong nakaraang taon, sa utos ni Ye Fan, at itinapon sa kalye, ganap na walang silbi. Inisip lang ni Feng Xiaohui na siya ay nahimiti saglit, kaya nag-aalala siyang nagtanong kung nasaktan ang kanyang kapatid. Nang marinig ang tanong ng kanyang kapatid, napaluhas si Feng Yaoying, niyakap ang kanyang kapatid, at umiyak ng malakas, Xiaohui. Ate, pasensya na po sa inyo. Pasensya na po sa inyo. Ate, anong problema mo? Si Zhou Ken. Di ba? Sinaktan ka ba niya? Huwag kang matakot, ako. Aawayin ko siya. Naging emosyonal si Feng Xiaohui. Sa pagkakataong ito, nagsimulang mag-vibrate ang ilang kasangkapan sa kwarto. Nakita ni Ye Fan na hindi ito maganda, at nagmamadaling sumigaw, Xiaohui. Huwag kang matuwa. Tapos na ang Zhou Ken. Feng Xiaohui. Halatang natigilan siya nang marinig niya ito, at tumingin kay Ye Fan na may pagdududa, ikaw. Sino ka? Napagtanto din ni Feng Yaoying na hindi ito ang oras para umiyak, kaya mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, Xiaohui. Makinig ka sa kapatid ko, huwag kang masyadong ma-excite, baka hindi mo matanggap ng sabay-sabay, pero makinig ka sa akin ng dahan-dahan. Okay. Anong problema, ate? Anong nangyari? Nalaman din ni Feng Xiaohui na may mali, dahil ang kapaligiran ng ward at lahat ng uri ng Yingguan ay hindi mukhang nasa huwahay. Huminga ng malalim si Feng Yaoying at mariing sinabi, Xiaohui, 3 taon ka nang nakoma. Kabanata 0772 Liham ng Rekomendasyon. 0772. Ang gabing ito ay tiyak na walang tulog. Sinabi ni Feng Yaoying kay Feng Xiaohui na ang kanyang bibig ay tuyo, at hindi niya alam kung gaano karaming tubig ang kanyang nainom. Sa wakas ay naisip niya ang nangyari sa nakalipas na 3 taon. Napunta rin si Feng Xiaohui mula sa unang pagkabigla at kawalang paniwala sa dahan-daang pagtanggap ng katotohanan. Nang hawakan ni Feng Xiaohui ang kamay ni Ye Fan at buong pasasalamat na sinabi ang mga salitang, Salamat, bayaw, halos uminit ang mga mata ni Ye Fan, na masyadong emosyonal para sa magkapatid. Ang tanging bagay na medyo nakakahiya ay hindi maganda ang pakiramdam ni Feng Xiaohui matapos malaman na si Ye Fan ay may higit sa isang pinagkakatiwalaan, ngunit sinabi ni Feng Yaoying na hindi ito mahalaga. Hiniling din ni Ye Fan kay Feng Xiaohui na gumawa ng international long distance na tawag sa kanyang mga magulang sa China. Ang pangalawang matandang lalaki ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa ibang bansa sa gabi, at ang kanyang anak, na 3 taon nang nakoma, ay nagising at tuwang-tuwa doon na umiiyak. Pagkatapos ng ilang katapatan, nagmamadali niyang hiniling kay Feng Xiaohui na bumalik sa China para matingnan nila. Bumalik din si Feng Xiaohui sa kanyang puso tulad ng isang palaso, at nagising pagkatapos ng 3 taon, hindi pa rin mapalagay. Noong panahong iyon, siya ay isang college student na kakagraduate lang, at ngayon ay hindi niya alam kung saan sisimulan at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Gayunpaman, bago bumalik sa China, naramdaman ni Ye Fan na kailangan pa niyang ipaliwanag ang ilang mga pagbabago sa katawan ni Feng Xiaohui sa kanyang bayaw, kung hindi, pagkatapos umuwi, maaaring matakot si Feng Xiaohui sa kanyang sariling kapangyarihan sa pag-iisip. Hindi ito biro. Kaya, gumugol ng kalahating araw si Ye Fan sa pakikipag-usap kay Feng Xiaohui tungkol sa isyu ng mental power, kung paano ito ginamit sa underground world, kung ano ang magiging epekto nito, at iba pa. Nagulat si Feng Xiaohui sa mga alon ng hindi maisip na mga bagay, at pagkatapos makinig, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Xiaohui, hindi mo kailangang matakot. Ang lakas ng pag-iisip ay isang kasangkapan at talento. Kung gagamitin mo ito ng maayos, maaari itong maging pakinabang at hindi magkakaroon ng anumang masamang impluwensya sa iyo, paliwanag ni Ye Fan. Umiling si Feng Xiaohui, walang bayaw, hindi ako natatakot, kaya lang.
Kailangan ko itong tunawin, hindi ko inaasahan na napakaraming sekreto ang nakatago sa likod ng mundong ito. Ganon ba? Ibig sabihin pwede din akong maging parang superhero sa ilang pelikula. Tulad ng isang bayani, kinokontrol ang lahat ng uri ng mga bagay at nagpapakawalan ng lahat ng uri ng mahika. Theoretically, kung nakatanggap ka ng propesyonal na pagsasanay at pagsasanay, magagawa mo ito, sabi ni Yefan. Great! Gusto kong gumawa ng kakaiba sa iba mula pa noong bata ako, ang mag-stand out, para hindi na magtrabaho palagi sa bansa ang mga magulang ko at magkaroon ng magandang buhay. Kung ako ay magiging magician, siguradong mabubuhay ko sila ng maayos. Tapos na ang araw. Sabi ni Feng Xiaohui. Saglit na natigilan si Yefan, tila may malaking puso ang maliit na bayaw na ito, at gusto pa rin niyang maging salamangkero. Kung hindi ka magiging isang salamangkero, kumikita ang iyong kapatid na babae ng sapat na pera upang mapasaya ang iyong mga magulang. Dapat mong isipin ang higit pa tungkol sa iyong sarili, sabi ni Yefan. Pero lalaki ako. Siyempre, responsibilidad kong suportahan ang mga magulang ko. Ang kapatid ko ay nagsumikap para sa akin ng maraming taon. Seryosong sabi ni Feng Xiaohui. Napangiti si Yefan, ang batang ito ay may pananagutan, ngunit kung hindi dahil dito, hindi niya sana inaway si Zhou Ken noong una. Ang pagiging isang salamangkero ay talagang maaaring kumita ng maraming pera at may mataas na katayuan, ngunit ang Magician Association ay napaka-misteryoso, at walang opisina sa Seth Association. At saka, ang magician ay kadalasang nagre-recruit ng mga magic apprentice ng mag-isa, sa iyo mas mahirap sumali sa grupo, sabi ni Yefan. Kung gayon paano ako matututo ng mahika? Nag-aalalang sabi ni Feng Xiaohui. Saglit na nag-isip si Yefan at ngumiti, sa totoo lang, dahil ang utak mo ay na-activate ng droga, bigla kang nagkaroon ng malakas na mental power, na isang uri ng supernatural awakening. Sa tingin ko maaari kang pumunta sa Superpower Association at ipasa ang pagkatapos suriin at kumpirmahin ang iyong katayuan bilang isang power user, makipag-usap at matuto sa mga power user na mahusay sa espiritual na kapangyarihan. Ang kasaysayan ng asosasyon ng power user ay hindi mas maikli kaysa sa asosasyon ng magician, at mayroong malaking bilang ng mga power spell na nilikha ng mga senior na gumagamit ng kapangyarihan. Sa katunayan, ito ay mas angkop para sa iyo kaysa sa mahika. Noon lang nalaman ni Feng Xiaohui na may asosasyon ng power user, at bigla siyang nabuhayan ng pag-asa, sinabing, Bro-in-law, pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang Power User Association? Sinabi ni Yefan, sa pangkalahatan, mayroong dalawang paraan upang sumali sa Power User Association. Ang isa ay maghintay para sa isang tao na makatuklas ng iyong kapangyarihan, at ipapadala ka doon ng ilang pambansang departamento, at mayroong mga tao mula sa Power User Association na magre-recruit sa iyo. Sumulat ng isang liham ng rekomendasyon sa iyong sarili, mag-apply upang sumali sa asosasyon, at masuri. Alam ko ang kanilang email address, kaya hayaan mo akong magsulat ng isang liham para sa iyo. Ang galing, salamat bayaw. Masayang sabi ni Feng Xiaohui. Si Feng Yaoying, na nasa gilid, ay humajijik at tumawa, Xiaohui, kausapin mo ang iyong bayaw. Mukhang matagal mo na siyang kilala. Napahiya din si Feng Xiaohui, sa tingin ko ay napakahusay ng kapatid ko, napakahusay, at napakadaling kausap. Si Yefan ay kampante, ang maliit na bayaw na ito ay medyo magaling magsalita, kaya dapat niya itong tretuhin ng mas mabuti, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala, kung ang asosasyon ay sumang-ayon sa iyo na pumunta, sasamahan kita doon, upang makita kung paano sila kumilos. Aalagaan kita ng kaunti pa. Si Feng Yaoying, na nasa tabi niya, ay umiling at ngumiti ng walang imik, ngunit sinuportahan din niya si Feng Xiaohui na pumunta sa Association of Powers upang mag-aral, kung hindi ay hindi makokontrol ng mabuti ang kanyang mental power, at ang buhay ay magiging problema sa hinaharap. Kinabukasan, pagkatapos suriin ni na Feng Xiaohui at Din Li ang kanilang pisikal na kondisyon, lumipad ang lahat pabalik sa Huahay. Bagamat dahan-dahan na ang pag-recover ni Din Li, tiyak na kailangan ng kanyang katawan na magpahinga at hindi na niya kayang gawin ang maraming trabaho gaya ng dati. Sa kabutihang palad, kasama si Du Yun'er dito, tila plano ng matanda na sanayin si Du Yun'er bilang kahalili upang pamahalaan ang gawain ng welfare home. Nagkataon na huminto si Du Yun'er sa kanyang trabaho bilang isang guro, at gusto niyang gawin ang welfare home, kaya dahan-dahan siyang natutong pumalit. Siyempre supportive si Yefan. Dahil si Du Yun'er ang direktor, ang Ivy League Welfare Institute, at ang Ivy Foundation, tiyak na hindi sila pupunta sa maling direksyon. Lalo na pagkatapos ng ilang krisis sa buhay at kamatayan at iba't ibang bagyo, si Du Yun'er ay tumanda ng husto, at hindi na siya ang babaeng madaling matakot at madalas na walang tiwala sa sarili. Umuwi si Yefan at sinabi kay Su Qingzhou ang tungkol sa nangyari sa magnesium. Si Su Qingzhou ay pinawisan ng malamig. Noong abala si Yefan sa pagpapadala kay Feng Xiaohui sa Power User Association, ang babae ay hindi maiiwasang medyo malungkot. 2 araw lang pagka-uwi ko, kailangan kong lumabas ulit.
Gayunpaman, si Su Qingzu ay abala sa pakikipagtulungan sa kanyang matalik na kaibigan na si Ling Yue kamakailan at gusto niyang mumuhunan sa industriya ng pelikula at telebisyon, kaya wala siyang oras para alagaan si Ye Fan, kaya sumama na lang siya sa kanya. Nagpunta sina Ye Fan at Feng Yuanying sa Dong Province upang bisitahin sina Feng Yuansayong at Ma Ling. Ang dalawang matanda ay mas masaya kaysa sa Chinese New Year, at dumating din ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan upang batiin sila. Ito ay isang masiglang 2 araw at isang piging ang ginanap. Ang tanging nakapagtataka kay Ye Fan at sa magkakapatid na Feng ay ang sulat ng rekomendasyon na ipinadala nila sa Power User Association. Sa ikatlong araw ng kanyang pananatili sa Dongsheng, pinaplano ni Ye Fan na magpadala ng isang tao upang magtanong sa opisina ng Abilities Association, ngunit nakita niya sina Dong Fangbai at Dong Fangming, ama at anak ng pamilya Dongfang ng Qingyang Association, at lumapit sa pintuan. Kabanata 0773 Mga puwersa sa ibang bansa. 0773. Bakit ka nandito? Si Ye Fan ay umiinom ng tsa at nakikipag-chat sa pamilya Feng sa sala. Nang makitang pumasok ang mag-ama na may ngiti sa mga labi, hindi niya maiwasang magtaka. Mr. Ye, hindi man lang namin alam na pumunta ka sa Dong Province. Kung nalaman namin ng mas maaga, siguradong pumunta kami para ipakita ang pagkakaibigan ng may-ari. Sabi ni Dong Fangbai na may magalang na ngiti. Hindi ako pumunta sa iyo, kaya huwag kang masyadong magalang, sabi ni Ye Fan. Nakangiting sabi ni Dong Fangming, nabalitaan namin na gumaling na ang bayaw mo mula sa isang malubhang karamdaman. Isa itong himala. Si Mr. Ye ay talagang isang rejuvenator. Pareho kaming hinahangaan ng aking ama. Nagulat si Feng Yuansayong at ang kanyang asawa. Hindi nila inaasahan na ang mag-ama ng pamilya Dongfang, na hindi na maabot sa kanilang mga mata, ay magiging magalang kay Ye Fan. Sa ilang sandali, ang matandang mag-asawa ay parehong nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Iniligtas ni Ye Fan sina Feng Yuanying at Feng Yuansayong sa simula, at ngayon ay iniligtas niya si Feng Xiaohui. Si Ye Fan ay parang isang lucky star sa pamilya. Kung dati, may mga problema pa rin ako tungkol sa relasyon ni Ye Fan at Feng Yuanying, ngayon, ang pangalawang matandang lalaki ay walang pakialam, ngunit lubos siyang nasisiyahan na magkasama sina Feng Yuanying at Ye Fan. Ngunit alam na alam ni Ye Fan na ang pagliligtas kay Feng Xiaohui sa pagkakataong ito ay talagang walang kinalaman sa kanya, at higit sa lahat ay umaasa siya kay Chu Yunyao para sa tulong. Sa katunayan, gustong pasalamatan ni Feng Yuanying si Chu Yunyao, ngunit si Chu Yunyao ay hindi interesadong tumanggap ng anumang pasasalamat, at hinayaan lamang si Ye Fan na tuparin ang kanyang pangako at ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nang makitang nagmamadali ang babae, kinailangan ni Ye Fan na magtapat kay Chu Yunyao sa telepono. Noong una ay inakala ni Ye Fan na si Chu Yunyao ay magtatanong ng maraming tanong, ngunit sinong mag-aakala na ang mga babae lang ang gustong makaalam. Huwag maging magalang, mag-usap tayo ng diretso, sabi ni Ye Fan. Siyempre hindi niya akalain na pumunta dito ang mag-ama Dongfang dahil interesado sila sa kanyang medical skills. Mukhang napahiya si Dong Fangbai, Mr. Ye, maaari ba akong magkaroon ng karangalan na imbitahan ka sa malapit na farm, at maaari tayong mag-chat habang kumakain? Sinabi ni Ye Fan, hindi na kailangan, ako lang ang nandito. Anong problema mo? Sabihin mo lang sa akin. Nakikita ni Ye Fan na ang mag-ama Dongfang ay medyo nag-aalala, na parang nagmamakaawa sila sa kanya. Noon, hiniling sa kanya ni Exi Lin Yuan na alagaan ang pamilya Dongfang. Bagamat hindi niya alam ang layunin, handa pa ring paniwalaan ni Ye Fan ang sinabi ng matandang kapatid na ito. Nakinig si Dong Fangbai at bumantong hininga, okay, nahihiya akong sabihin, may gusto kaming itanong kay Mr. Ye, hindi ko alam kung willing tumulong si Mr. Ye. Kung matutulungan mo kaming malampasan ito, tiyak na magpapasalamat ang pamilya namin ng Dongfang. Alam na ng mukha ni Fan ang ganoong hitsura, anong problema? Huling beses kong narinig na sinabi ni General Exi na bagaman hindi gaanong kakilala ni Mr. Ye sa China, napakakapangyarihan niya sa ibang bansa. Hindi ko alam kung pamilyar siya sa kanya sa North Africa. Tanong ni Dong Fangbai. Gustong tumawa ni Ye Fan, ngunit ang pamilya Dongfang ay tila nag-aalinlangan pa rin sa kanyang kapangyarihan. Alam mo, ang kakayahan ni Ye Fan na sugpuin ang Petersburg Club sa pagkakataong ito ay malaking bagay na para mabigla ang mundo. Bagamat si Ye Fan mismo ay hindi mamamahala sa mga kontak na ito, si Sally Ye, Azazel, Asmodeus at iba pa ay tumatakbo at umuunlad ng ilang taon. Ang mga resultang nakamit sa pamamagitan ng 2 taong jihad, at nagsakripisyo ng napakaraming kapatid upang makamit ang inisyatibo at kalayaan, ang mga tao sa pamilya ng impyerno ay hindi madaling bumitaw, at tiyak na sila ay magiging mas pinagsama-sama, baka ang kaaway ay kontra-atake. Humigop ng tsa si Ye Fan at sinabing, kung mayroon ka, sabihin mo lang, tutulungan kita kung matutulungan kita, bakit ang dami mong tanong? Oo. Bulong ni Dong Fangbai, iyon na nga, ang aming Qingyang Club ay pangunahing nakikibahagi sa negosyo sa dayuhang kalakalan. Dapat ay narinig mo na si Mr. Ye. Kahapon lang, mayroon kaming cargo ship na ninakawan ng mga pirata sa ruta ng pagpapadala sa North Africa. Ngayong nakakulong na ito, ilalabas lang ito kung gagastos tayo ng pera para tabyusan ito. Narinig ito ni Ye Fan at nagtaka, ang kargamento ni Xia Guo ay na-hijack ng mga pirata,
bakit hindi ka pumunta sa Customs at Navy, bakit mo ako hinahanap? Napangiti ng mapait si Dong Fangbei, ito. Hindi masyadong maginhawa. Napapikit si Ye Fan, smuggling. Iligal na pagpapadala lamang, hindi sila nangangahas na ipaalam sa gobyerno. Napangiti si Dong Fangbei at nahihiyang tumango, alam mo rin na hindi maganda ang negosyo ngayon, matamlay ang totoong ekonomiya, at kung hindi ka kikita ng dagdag na pera, paano mo masusuportahan ang napakaraming kapatid? Magkano ang halaga nila? Tanong ni Ye Fan. Sumagot si Dong Fangming, 10 million euros. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi ito maliit na halaga. Ano ba talaga ang nasa barko? Ang mga kotse, halos 100, ay mga second-hand luxury cars na nakolekta mula sa mga pangunahing bansa sa Europa. Kung ang mga sasakyang ito ay hindi maibabalik, maghahirap tayo ng husto, at mawawala sa atin ang lahat. Nag-aalalang sabi ni Dong Fangbei. Katulad mo, gusto mo pa ring magbago mula sa isang underground family tungo sa isang sikat na pamilya. Malayo pa naman. Umiling si Ye Fan at bumantong hininga. Si Dong Fang mag-ama ay walang magawa, gusto rin nilang magbago, ngunit hindi ito ganoon kadali. Mr. Ye, may magagawa ka ba? Alam namin na malaking bagay ito, at nakakahiya para sa iyo, pero wala talaga kaming mahihiling, sabi ni Dong Fangbei na may mapait na mukha. Bahagyang tumawa si Ye Fan, sino ang nagsabi sa iyo, nahihiya ako, ngunit hindi ko inaasahan na ang iyong pamilyang Dong Fang ay pumunta sa akin para lamang sa pagbebenta ng 10 milyong euro. Si Dong Fang mag-ama ay naliligaw. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Ye Fan. Kinuha ni Ye Fan ang telepono at dinial ang Leviathan. Boss! Bakit bigla mo akong tinawag, naghahanap na naman ng gulo ang mga tao ni Peterburg. Mukhang kumakain ang Leviathan doon. Malaking pusit, suriin ang tubig sa Hilagang Afrika upang makita kung ang isang pirata na organisasyon ay na-hijack ang isang barko mula sa Sia Kingdom. Mayroong humigit kumulang 100 mga smuggled na sasakyan dito. Kung mayroon, hayaan silang palayain ang barko, at sabihin ng barkong ito. Ginagarantiya ko, sabi ni Ye Fan. Natigilan sandali si Leviathan, at pagkatapos ay nagsabi, walang problema, ito ay isang maliit na bagay. Huwag ibaba ang tawag, boss, may ipapasuri ako ngayon. Hinawakan ni Ye Fan ang telepono at naghintay ng halos 1 minuto, pagkatapos ay narinig niyang muling sinabi ni Leviathan, boss, may ganoong barko, talagang mga magnanakaw ng manok ang mga iyon. Tinitigan nila ito ng halos kalahating taon bago sila nagsimula. Sa sandaling nag-sign up ako para sa numero, takot na takot sila kaya bumitaw sila, haha. Napangiti si Ye Fan, ano ang maganda sa pang-aapi ng kumpol ng maliliit na isda, tapos na, binabako na ang tawag. Nang ibinaba ni Ye Fan ang telepono, umabot ito ng wala pang 3 minuto. Okay, ito ay naayos na, ang barko ay maaaring magsimulang bumalik, sabi ni Ye Fan. Natigilan ang mag-ama Dong Fang, medyo hindi makapaniwala. Yeah, Mr. Ye, really? They let them go. Pakiramdam ni Dong Fangbei ay hindi ka panipaniwala. Bakit ako nagsinungaling sa iyo, bakit hindi ka gumawa ng isang internasyonal na tawag sa iyong sarili? Walang imak na sabi ni Ye Fan. Sa sandaling ito, isang tawag sa telepono ang dumating kay Dong Fangming, kinuha ito ni Dong Fangming, at agad na bumulalas, tatay. May isang tawag mula sa pulong, na nagsasabing mayroong isang mensahe mula sa barko, at sila ay naligtas. Sa sandaling ito, lubos na kumbinsido si Dong Fang at ang kanyang anak. Ngayon, ang pagtingin kay Ye Fan, parang nakakita ng isang Diyos, puno ng paghanga at paghanga. Maging ang mga miyembro ng pamilyang Feng sa malapit ay nabigla sa mahinang tawag ni Ye Fan sa telepono, kaya maaari pa ring magkaroon ng mas natural na ekspresyon si Feng Yaoying. Tuwang-tuwa si Dong Fangbei. Siya ay isang matandang Jiangho, at hindi niya makita na ang impluensya ni Ye Fan sa ibayong dagat ay higit pa sa may isip nila. For a time, lubusan silang naniwala sa mga salita ni Xi Lin Yuan, kailangan nilang yakapin ang hita ni Ye Fan at idikit ito ng mahigpit. Mr. Ye, napakabait at dakila mo, hinding-hindi ito makakalimutan ng aming pamilyang Dong Fang. Ano man ang mangyari ngayong gabi, hayaan mo kaming tretuhin ka ng maayos. Sabi ni Dong Fangbei, at agad siyang lumuhod. Kabanata 0774 Lao Exis Bureau. 0774. Paano talaga siya napaluhod ni Ye Fan? Ito ay isang maliit na bagay para sa kanya, na masyadong pinalaki. Anyway, wala akong ginagawa, kaya kinuha ko ang pangalawang matandang lalaki at ang bayaw ng babae upang magkaroon ng malaking pagkain, kaya pumayag siya sa mag-ama Dong Fang. Sa hapon, pumunta ako sa lungsod at dinala ang pangalawang matanda sa mall. Pagkatapos bumili ng ilang bagong damit, iminungkahi din ni Ye Fan na bumili ng mas magandang bahay sa lungsod, upang ang pangalawang matandang lalaki ay makapunta sa doktor at mamuhay ng mas madali. Gayunpaman, si Feng Yuansayong at ang kanyang asawa ay nakasanayan na manirahan sa kanayunan at napapaligiran ng mga taga-nayon, kaya magalang silang tumanggi. Pagkatapos ng hapunan, dumating ang grupo sa restaurant kung saan nagdaos ng piging ang pamilya Dong Fang. Pinili ni Dong Fangbei ang pinakamalaking kahon sa lawa, at naglagay ng higit sa 100 plato ng malamig na pinggan ng mag-isa.
Ang sitwasyong ito ay natakot kay Feng Yuansayong at sa kanyang asawa. Nang siya ay masaya, nakita ni Dong Fangbay na malapit na ang oras, at pagkatapos ikunyas ng kanyang mga mata si Dong Fangming, nag-walk out si Dong Fangming. Hindi nagtagal, naglakad pabalik si Dong Fangming sa kahon na may hawak na isang parihabang mahogany box. Mr. Ye, malaki ang ginawa mo para sa pamilya Dong Fang natin. Maliit na pabor ito, at sana ay tanggapin mo ito. Magalang na ibinigay ni Dong Fangbay ang kahon kay Ye Fan gamit ang dalawang kamay. Nagtaka si Ye Fan, bibigyan mo ba ako ng pulang sobra? Nagmamadaling ngumiti si Dong Fangbay at umiling, alam kong hindi gusto ni Mr. Ye ang cheesy property, ngunit ang bagay na ito ay ipinasa mula sa ating mga ninuno ng pamilya Dong Fang, at ito ay isang kultural na relic. Isang dalubhasa na may kaalaman at panlasa tulad ni Mr. Ye ito ay karapat-dapat na magkaroon ng tulad ng isang sinaunang artifact, at kaming mga Leiko, na may hawak nito, ay nakakahiya din sa reputasyon ng aming mga ninuno. Naghinala si Ye Fan, maaaring ito ay iniwan din ni Dong Fang Shuo. Sinabi ni Dong Fangbay ang totoo. Sabi nga ng mga ninuno, pero hindi natin alam kung iniwan ng mga ninuno. To be honest, pareho lang yan ng mapa ng 10 kontinente, paano natin maiintindihan? Kinuha ni Ye Fan ang kahon, binuksan ito, at nakita ang isang tubo ng mga bamboo slip sa loob. Ayon sa dinastiya, bagamat naroon na ang papel noong panahong iyon, umiral nga ang mga bamboo slips at silk fabrics, kaya dapat ay mga authentic antiquities ang mga ito. Matapos buksan ni Ye Fan ang bamboo slip, si Feng Yaoying sa tabi niya ay tumingin din ng may pagtataka, asawa, ano ang nakasulat dito? Pangalan. Sa bamboo slip na ito, maraming mga sinaunang karakter ng selyo ang makapal na naitala, at imposibleng basahin ni Ye Fan ang mga ito ng sabay-sabay. Gayunpaman, malamang na nakikita ni Ye Fan na ang mga ito ay nagre-record ng ilang mga kwentong gawa-gawa, kabilang ang heograpiya, mga kakaibang hayop, mga kakaibang bulaklak at halaman, at iba pa. Alam ko na si Dong Fang Shuo ay tila may susunod na sigradong kasulatan, ngunit hindi ko pa narinig ang espiritu ng Diyos, na ito, pag-ungol ni Ye Fan. Tumanggo si Dong Fangbay, tama, ang sagradong kasulatan, na isinulat ng ating mga ninuno ay umiikot lahat sa labas, ngunit wala sa ating pamilya ang aklat na iyon, tanging itong bamboo slip ng Sacred Gods. Nagtanong din ang lolo ko sa isang retiradong humingi ng payo ang propesor ng sinaunang literatura ng universidad. Sinabi niya na maaaring ito ay ilang alchemist sa mundo, na ginagaya ang mahiwagang kasulatan, at gumagawa. Itong bamboo slip, dahil walang kwenta ang laman, at ito ay ancestral na bagay ng aming pamilya Dongfang, ito ay iningatan. Sa bahay. Noong huling sinabi ni General Xi, Ginoong Ye, mahilig kang mangolekta ng mga anti-gang kagamitan, kaya sa pagkakataong ito ay plano naming ibigay ang bamboo slip na ito kay Ginoong Ye, hindi lamang para ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat, ngunit para din umasa na ang bamboo slip na ito ay may magandang tahanan. Sa aming pamilyang Dongfang, ang bamboo slip na ito ay isang perlas na nababalutan ng alikabok, at kung ito ay nanakaw muli, ito ay nakakalungkot. Napakunot noo si Ye Fan, nakita na ni matandang Xi itong bamboo slip. Oo, sinabi rin ito ni General Xi. Bagamat mga antigo ang mga bagay, wala silang gaanong halaga sa pananaliksik, sabi ni Dong Fangming. Sa wakas ay naunawaan na ni Ye Fan kung bakit sinabi ni Xi Lin Yuan na tama na pangalagaan ang pamilya Dongfang. Mukhang may kinalaman ang bamboo slip na ito. Kaya lang, hindi ito masyadong maipaliwanag ni Xi Lin Yuan, kaya gumawa siya ng pagkakataon para sa mag-amang Dongfang na maipadala ang heirloom ng pamilya ng may kamalayan. Sa katunayan, ang bamboo slip na ito ay sinasabing isang pamana ng pamilya, ngunit hindi ito nakatulong sa pamilya Dongfang. Sa halip, ibinigay ito kay Ye Fan bilang regalo, na mas kapaki-pakinabang sa kanila. Si Ye Fan ay walang interes sa pagkolekta ng mga antik, kaya si Xi Lin Yuan ang gumawa ng layout para hayaan siyang makuha ang bamboo slip na ito, at lahat ay natural, walang magdududa. Ito ang iyong ancestral treasure. Bagamat maliit ang halaga nito sa pagsasaliksik, hindi maganda para sa akin na kunin ito. Nagkunwaring tumanggi si Ye Fan. Si Dong Fangbay ay nagmamadaling huminto at nagsabi, huwag mong sabihin iyan, Ginoong Ye, iniligtas mo ang aking anak na lalaki at babae, at tinulungan kaming makalampas sa hangganang ito. Marami pa ring mga lugar sa hinaharap na maaaring kailangang pangalagaan ni G. Ye. Ang mga bamboo slips ay isang maliit na pag-iisip, kung hindi mo pa rin ito magugustuhan, magsisisi talaga kami. Pagkasabi ng lahat ng iyon, walang pagpipilian si Ye Fan kundi ang tanggapin ang bamboo slip na, nag-aatubili. Isang dinner party, nag-enjoy ang mga bisita. Pagkalipas ng 10:00 ng gabi, pagbalik sa bakuran ng Feng sa kanayunan, pumunta sina Ye Fan at Feng Yaoying sa silid ni Feng Yaoying na may malalim na ngiti mula sa pangalawang matandang lalaki. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Feng Xiaohui, at natulog lang silang magkasama. Hindi pinansin ni Ye Fan ang pagkamahiyain ni Feng Yaoying, niyakap ang babae at sabay na naligo. Sa banyo, sa sobrang sigasig ng dalawa ay lumabas sila at nagsunog sa kama. Nang bumagsak si Feng Yaoying sa kama, humihingi ng awa, medyo nasiyahan si Ye Fan at nagsindi ng sigarilyo, umalis sa kama, pumunta sa desk, at binuksan ang lampara. Asawa, hindi ka ba matutulog?
Si Feng Yaoying ay nakahiga sa kama, kumikindat, siya ay hubad at hindi nakatikip sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay mainit pa rin, at nakikita niya ang kanyang kahangahangang figure. Napabuntong hininga si Ye Fan, binuksan ang bamboo slip, at sinabi, ang nilalaman ng bagay na ito ay tiyak na hindi karaniwan, kung hindi ay hindi ako pinahintulutan ni Lao Exi na alagaan ang pamilya Dongfang. Kailangan kong pag-aralan ito. Ang pamilyang Dongfang na iyon ay may mapa ng 10 kontinente, mayroon pa bang ibang alamat ng 10 kontinente? Casual na biro ni Feng Yaoying. Nagulat si Ye Fan, Yingying, ano ang sinabi mo? Bulong ni Feng Yaoying, wala lang, sabi ko, may Shizhouji pa ba sila? Si Ye Fan, gayunpaman, ay nagkaroon ng kislap ng liwanag sa kanyang isip, tinapik ang mesa, at sinabing, nga pala, ang nilalaman dito. Kung ihahambing mo ito sa nilalaman ng 10 Continents Map, tila. Ito ay nagsasapawan ng kaunti. Agad na sinimulan ni Ye Fan ang paghahanap para sa nilalaman nito, at inihambing ito sa nilalaman ng 10 Continents Map na alam niya sa ngayon. Pagkatapos ng kalahating oras ng pag-aaral, nalaman ni Ye Fan na ang nilalaman dito ay mas mayaman kaysa sa 10 Continents Map, at ang mga nilalaman ng 10 Continents Map ay lahat ay naitala dito. Kung nahulaan mo ng tama, ito ay talagang isang tala na gumagamit ng teksto upang ilarawan ang nilalaman ng 10 Continents Map ng mas detalyado. Matandang Exi, Lao Exi. Pinaglalaroan mo ang tibok ng iyong puso. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa at pagiyak. Kung alam ito ni Long Han, hindi ito makakain ni Exi Lin Yuan at lumayo. Itong lalaking ito, lihim na iniabot sa kanya ang isang mahalagang bagay. Hindi ba halata na gusto mong kunin ang naitalang kayamanan para sa iyong sarili? Chapter 0775 Ikaw ang talagang makakatakbo. 0775. Naglakad si Ye Fan sa balkonahe, nagsindi ng panibagong sigarilyo, at huminga sandali, at sa wakas ay nagpasya na huwag tawagan si Exi Lin Yuan. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maliit na bagay, at dapat itong sabihin ng harapan, tulad ng komunikasyon sa telepono, at iba pa. Sa takot na ang pader ay magkaroon ng mga tainga. Pagbalik sa bahay, binuksan ni Ye Fan ang isang notebook na dala niya at tiningnan ang kanyang mailbox. Naghihintay pa rin siya ng tugon mula sa Power User Association. Kung hindi siya darating, gagamitin niya ang kanyang mga kontak para tanungin ang staff ng Power User Association kung ano ang nangyayari. Buti na lang may reply. Mr. Feng Xiaowei. Paumanhin, ang sagot sa iyong liham ay 2 araw na huli. Binasa ni Ye Fan ang nilalaman ng liham at napagtanto na ang Association of Abilities ay nagsasagawa lamang ng taunang seminar nitong 2 araw upang talakayin ang ilang isyu ng asosasyon at mga isyu sa pag-unlad sa hinaharap. Ang bilang ng mga gumagamit ng kuryente ay hindi marami. Mayroon lamang 5 o 6 na raang miyembro ng asosasyon. Bilang karagdagan, karamihan sa mga power user ay talagang napakababa at nakatago sa publiko, kaya mas kaunti ang mga tauhan. Sa sandaling ginanap ang pulong, naging hindi na mahusay ang paggawa ng mga bagay-bagay, kaya tumagal ng 2 araw bago tumugon sa liham. Isinulat ni Ye Fan ang liham sa pangalan ni Feng Xiaowei. Kung tutusin, ang pagsusulat sa kanyang pangalan ay malamang na magpapabagabag sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ni Lucifer ay masyadong mabangis, at tiyak na iisipin ng mga tao na ang bagay na ito ay komplikado. Sa kabutihang palad, ang Power User Association ay hindi masyadong hinihingi. Pagkatapos lamang nasuriin ang isang video ng pag-alog ni Feng Xiaowei sa item, sumang-ayon siya kay Feng Xiaowei na lumahok sa pagsusulit sa pagiging miyembro. Matapos makita ang balita, sasabihin sana ni Ye Fan si Feng Yaoying, ngunit nang lumingon siya, nalaman niyang nakatulog ang babae. Dahan-daang lumapit si Ye Fan at tinulungan ang babae na takpan ang kubrekama. Matapos mag-isip, tinatamad na siyang matulog. Nararamdaman niya ngayon ang higit na pananagutan sa kanyang mga balikat, at alam din niya na maraming mga kaaway sa pagtambang, at binibigyan niya ng malaking kahalagahan ang paglilinang. Sinamantala ang gabi, walang laman ang nayon at walang tao, dumiretso si Ye Fan sa isang bakanteng bukid ng trigo at nagsanay ng sarili niyang mga galaw. Pagkatapos ng 3 oras ng matinding pagsasanay, si Ye Fan ay kasing pagod ng isang patay na aso. Itinagilad niya ang kanyang ulo at nahiga sa lupa, humihingal. Sa kanyang pisikal na kalidad, maaari lamang niyang gawin ang ehersisyo na ito sa loob ng 3 oras pagkatapos ng 100% nito, na nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkonsumo ng ehersisyo na ito. Pagkatapos magpahinga ng kalahating oras, tumayo si Ye Fan at nagpatuloy sa pagsasanay ng espada. Natuto siyang maglabas ng ilang espada mula sa Sword God's Ring, at sa pagkakataong ito, ang singsing ay hindi na lamang nagbibigay sa kanya ng mga espadang gawa sa kahoy, kundi pati na rin ng iba pang medyo matalas na espada. Mayroong halos daan-daang mga espada na maaaring piliin ni Ye Fan. Pumili. Mula sa hugis at texture ng mga espadang ito, hindi masyadong sigurado si Ye Fan. Saan nanggaling ang mga espadang ito, at hindi ko alam kung anong edad sila. Maraming mga espada ang malinaw na may ilang mga depekto. Mukhang marami na silang pinagdaan ang laban at hindi pa naayos. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Nang lumaban siya sa Orlando sa isang buhay at kamatayang labanan, handa lamang niyang ibigay ang kahoy na espada. Ngayon ay nagsasanay lamang siya ng mga espada, ngunit handa siyang magbigay ng daan-daang espada.
Hindi ito sinasadyang multo. Sinubukan din ni Yefan na tingnan kung maaari niyang ilagay ang iba pang mga bagay sa ring, ngunit nabigo ang lahat. Ang Sword God Ring na ito ay tila nakakapag-imbak lamang ng mga espada. Para sa mundo sa ring, ang tuktok, sinubukan ni Yefan na isawsaw ang sarili dito, sinusubukang umakyat, ngunit hindi niya magawa. Isang invisible force ang humaharang sa daan ni Yefan. Malamang na naiintindihan ni Yefan na hindi sapat ang kanyang kaharian, na naging dahilan upang mahirapan ang pagsulong. Upang makakuha ng isang mas mahusay na espada, upang matuklasan ang mga lihim ng tuktok na ito, dapat mo ring kailanganin na patuloy na magsanay ng kendo sa iyong sarili. Casual na naglabas ng espada si Yefan, at nagpaplanong gamitin ang pinakadalisay at pinakapangunahing swordsmanship gaya ng dati upang maunawaan at pag-aralan ang layunin ng espada, ngunit biglang nalaman na may isang sinaunang mandirigma na papalapit mula sa malayo. Pisikal na pagpipino mahusay na kasakdalan. Naramdaman ni Yefan na ang lakas ng sinaunang mandirigmang ito ay talagang mahusay, at ang susi sa pakiramdam na ito ng nakakagalit na Chi ay parang isang tao mula sa Kunlun School, isa sa 4 na pangunahing paksayon. Nang si Yefan ay nagtataka kung sino yun, mga 2 o 300 metro sa unahan, isang figure ang dumaan na parang hangin. Sa isang kisap mata, ang figure ni Yefan ay lumipad palabas ng 12 ng metro, kasing bilis ng kidlat sa madilim na gabi. Hindi ka ba pumunta para hanapin siya? Akala ni Yefan ay darating ang taong ito para sa kanya, ngunit tila dumadaan lang ang taong ito. Kaya lang, paano lumipad ang gayong master sa mga bukid sa kalagitnaan ng gabi? Hindi maiwasan ni Yefan na ma-curious. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay talagang sapat na mabilis. Dito pala siya nagpa-practice kaya pa-impul niyang inaway ang taong iyon. Dahil sa magaan at lakas ng paa ng mga pangkalahatang sinaunang mandirigma, hinamak ni Yefan na makipagkumpetensya, dahil ang pisikal na fitness ni Yefan ay lumampas sa limitasyon na maaaring makamit ng mga ordinaryong sinaunang mandirigma. Ngunit ang taong ito, nadama ni Yefan na may kukumpara niya ito. Sa sandaling alisin ni Yefan ang espada, ang figure ay parang palasumula sa tali, na hinahabol ang figure. Kahit na nakahila na siya ng mahigit 100 metro ang layo sa napakaikling panahon, nahabol pa rin ni Yefan. Sa ilang sandali, tila may 2 umaatikabong anino sa parang, naghahabulan, humahabol sa mga bituin at buwan. Matapos ang 10 minuto ng pagtakbong ito, ang dalawa ay tumakbo na ng mahigit 10 kilometro, umalis sa nayon at pumasok sa upuan ng county. Sa madilim na gabi, walang gaanong ilaw sa kalye sa maliit na county, at tumakbo silang dalawa na parang mga multo sa highway. Akala ng ilang dumadaan ay nakakita sila ng multo, at dumaan ang ihip ng hangin. Bago nila namalayan, 2 oras na ang lumipas, at lumipad silang dalawa ng mahigit 200 kilometro, at pareho silang nakarating sa ibang lungsod. Habang tumatakbo si Yefan, mas nagulat siya. Bagamat sinabi niyang 3 oras na siyang nag-ensayo ng crazy dance, ngayon lang, ngunit pagkatapos ng pahinga, nakakatakot pa rin ang pisikal na lakas na kanyang nabawi. At ang martial artist na tumatakbo sa harapan ay hindi nakapagpabagal ng ganoon katagal, nang walang kaunting pakiramdam ng hindi maayos na paghinga, na napakabihirang. Si Yefan ay hindi pa nakakita ng isang martial artist sa larangan ng pagpipino ng katawan, na may ganitong mga pisikal na katangian, masasabi bang ang taong iyon ay nakatuon din sa paglilinang ng mga panlabas na kasanayan. Kawili-wili. Ngumiti si Yefan at bamulong sa kanyang puso. Hindi niya akalain na lalabas siya para mag-practice sa gabi at makakilala ng isang espesyal na lalaki. Nang umakyat ang dalawa sa isang burol at pumasok sa isa pang bukas na bukid ng trigo, sa wakas ay tumigil ang figure sa harap. Lumingon siya at hinintay na makalapit si Yefan. Tumayo si Yefan sa layo na mahigit 10 metro mula sa tao, at sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang hitsura ng tao. Siya ay may malinis na mixing buhok, makatarungang kutis, guwapong hitsura, balanseng mga tampok ng mukha, katamtaman at maayos na figure, at nakasuot ng itim na martial arts robe na hindi tugma sa mga modernong lungsod. Ito ay isang binata sa kanyang 20s, halos kasing edad ni Yefan, na may malinaw na mga mata. Bakit mo ako sinusundan? Curious na tanong ng binata. Sinabi ni Yefan, dahil gusto kong malaman, bakit ka patuloy na tumatakbo? Ang boring kasi, napakasimpleng sagot ng binata, pero napakatotoo. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, ang iyong pisikal na lakas at ang Qinggang ay napakahusay, sinasadya mo ba ang mga panlabas na kasanayan? Ako dapat ang magsabi nito. Tiningnan ng lalaki si Yefan pataas at pababa, magiging 20 taong gulang na ako. Ikaw ang unang taong makakasama ko sa pagtakbo sa loob ng 2 oras, hindi nahuhuli ngunit lumalapit, ngunit wala ka man lang nakakagalit na enerhiya, ikaw ang talagang makakatakbo. Kabanata 0776 48 yuan at 50 sentimo. 0776. Okay lang, dahil regular akong nag-eehersisyo, nagkibit balikat si Yefan. Kung gayon, dapat ay masigasig kang nag-eehersisyo, sabi ng binata. Sa totoo lang, hindi masama. Ang susi ay ang pagsasanay sa ideya, at ang kahusayan ay magiging mas mataas. Sabi ni Yefan. Tumingin sa kaliwat kanan ang binata, at itinuro ang nakakalat na liwanag sa di kalayuan, nagugutom ako at may gusto akong kainin, gusto mo ba?
Sabay tayong kumain, wala naman magawa. Natural na walang pagtutol si Yefan, kumokonsumo din siya ng maraming pera, oo. Kung gayon, magkaroon tayo ng kompetisyon. Kung sino ang unang nakarating sa lugar na may mga ilaw ay siyang mananalo, at kung sino ang huli na dumating ay gagamutan. Ngumiti si Yefan, kailangan pa niyang makipagkarera para sa isang merienda sa gabi, ngunit gusto rin niyang makita kung gaano kabilis ang taong ito, kaya tumanggo siya at sinabing, walang problema, magsimula na tayo. Tumakbo ang dalawa sa buong daan. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng binata ay halatang bumuti ng kaunti, ngunit hindi ginawa ni Yefan ang kanyang makakaya ngayon lang. Bagamat wala ito sa pinakamagandang estado, pinilit pa rin niyang mag-overtake at unang dumating. Napakabilis mo, ako ay isang sinaunang martial artist, hindi komportable, ngunit sayang hindi ka nakapunta sa Olympics, hindi ito ang normal na pisikal na fitness ng tao, gulat na sabi ng binata. Masayang tumawa si Yefan, huwag mong ibahin ang usapan, bilasan mo at trituhin ang iyong sarili. Got it? Hindi ako naglalako, sabi ng binata, na kumbinsido sa resulta. Kaagad, dumating ang dalawa sa isang tindahan ng merienda sa gabi sa isang maliit na county, naghanda ng 2 mangkok ng malatang, at pasimpleng kinain ito. Buti na lang at madaling araw pa lang at wala masyadong tao sa stall, kung hindi, sapat na ang mga damit ng binata para mabaling ng 100% ang ulo ng mga dumadaan. Inimbitahan mo lang akong kainin ito. Wala pang $50 ang kabuuan, hindi napigil ang matawa ni Yefan. Makontento ka. Noong bata ako, buong araw akong tumakbo at kumakain lang ng ilang pirasong tsampa, pero hindi ako mabusog, ang sarap na sabi ng binata. Inisip ni Yefan na napaka-interesante ng lalaking ito at nagtanong, so, ganito ka tumakbo simula pa noong bata ka? Tumatakbo ka kapag naiinip ka. Tatakbo daw, pero pareho lang talaga ng lumilipad, nakadikit lang sa lupa. Habang kumakain, sinabi ng binata, orihinal, para lang tumulong sa aking amo na bumili ng alak. Walang gustong pumunta, ako lang. Maya-maya, tumakbo ako at tumakbo. Nasanay na ako, at tatakbo ako kapag naiinip na ako. Bumili ng alak para sa iyong amo. Narinig ito ni Yefan sariwa. Maglakad para bumili ng alak. Ang binata ay tumango at sinabi, ang aking Panginoon ay gustong uminom ng isang uri ng alak, na magagamit lamang sa isang maliit na bayan sa distrito ng Zhang, at ang alak na iyon ay naruroon pa rin. Ang dami ay maliit, at maaari lamang akong bumili ng 2 bag ng alak sa isang pagkakataon. Ang tarangkahan ng aking guro ay nasa Kunlun, na halos 400 milya ang layo mula sa maliit na bayan na iyon. Sa tuwing pupunta ako, ito ay 800 milya. Hiniling sa akin ni Master na bumili ng alak para sa kanya, ngunit siya lamang ang aking binayaran para sa inumin, hindi ang kotse. Walang pera, at walang kukuha sa akin ng libre. Noong 13 taong gulang ako, mababa ang aking kakayahan, at pilit akong inalalayan ng nakagagalit na enerhiya. Tumagal ng 2 o 3 araw upang pabalik-balik ng 800 milya. Ang pinakakapuspalad ay isang blizzard, at ako ay nakulong sa loob ng 2 araw. Pagkaraan ng ilang taon, halos bawat buwan ay gumawa ako ng 8 o 9 na biyahe. Sa oras na ako ay 17 o 18, tumagal lamang ako ng 13 o 4 na oras. Pagkatapos, sa edad na 20, matutulungan ko talaga ang aking Panginoon na ibalik ang alak sa Kunlun sa loob ng 10 oras. Ang pinakamabilis ay tumagal lamang ng 8 oras. Natigilan si Yefan saglit, hindi rin alam ng amo ng batang ito. Sinadya ba, o nagkamali? Malinaw, ang 800 milya na paglalakbay na ito pabalik-balik, na patuloy na nagpapatakbo sa kanya mula sa maliit hanggang sa malaki, ay talagang napaka-ehersisyo. Ang punto ay, ang mga ordinaryong tao ay walang ganitong uri ng tiyaga. Kumakain at natutulog sila sa open air, nakakainip, at nagsisikap na bumili ng 2 bag ng alak. Anong klaseng martial arts ito? Mukhang nakakatulong ang iyong pagtakbo sa iyong pagsasanay, sabi ni Yefan. Sinabi ng binata, hindi ko alam ang tungkol dito. Siguro, talagang naguguluhan ang aking amo. Tinanong niya ako kung paano ako nagsasanay, at ako mismo ay naguguluhan. Napakabilis ng pag-unlad ng paglilinang. Ang binata at ang kanyang amo ay hindi naiintindihan na ang kanilang kaharian ay hindi pa umabot, ngunit ang puso ni Yefan ay kasing linaw ng salamin. Ito ang hindi pagkakaunawaan na pinasok ng maraming sinaunang martial artist. Iniisip nila na ang mga panloob na kasanayan ay panloob na kasanayan at walang kinalaman sa mga panlabas na kasanayan, kaya't kailangan lamang nilang pagnilayan ang swerte at unawain ang larangan ng martial arts. Ngunit sa katunayan, hindi ito ang kaso. Ang pisikal na pagsasanay ay nagpapalakas ng katawan, ang asensya at dugo ay masigla, at ang mga meridian ay natural na sobrang lakas at puno ng sigla. Ang katawan ng tao ay tulad ng hilaw na materyales ng mga sandata, magandang bakal, ang mga sandata na ginawa ay natural na mas matalas, at katamtamang bakal, kahit paano ito gawin, gaano man katagal, hindi ito may kukumpara sa mas mahusay na bakal. At tulad ng binatang ito, ang pagiging masungit sa kalikasan sa pamamagitan ng sobrang pisikal na ehersisyo ay nakakatulong din sa kanyang isipan.
Hindi lang siya makakapag-concentrate, kundi kaya niyang tiisin ang kalungkutan, at mas nagkakaroon siya ng intimacy sa mundong ito, sa malawak na mundo. Ang martial artist ay hinahabol ang martial arts, at sa itaas ng martial arts ay ang daan ng langit. Ang daan ng langit at lupa, hindi ba ito umiiral sa kalikasan na ito? Kung hindi ka lalabas at titingin, magtago sa mga sekta, magtago sa mga kuweba at otres, paano mo malalaman ang mga misteryo ng langit at lupa? Nagsasanay man si Ye Fan ng Cheneshengui sa simula, o lumipat siya sa ibang pagkakataon sa nakatutuwang sayaw, talagang nakinabang siya ng malaki sa kanyang nakaraang karera sa pagtakbo sa buong mundo. Napakahusay ng iyong paraan ng pagsasanay sa pagtakbo, ngunit makakamit mo lamang ang gayong mga tagumpay kung ipipilit mo ito mismo. Hindi ito madali para sa iyo, matapat na sabi ni Ye Fan. Ngumiti ang binata at sinabing, kung gayon mas mabilis ka sa akin, hindi ba mas simple ka pa? Maaari mong isipin, masayang sabi ni Ye Fan. Masayang masaya akong makilala ka. Magkakaroon ako ng pagkakataong tumakbo ng magkasama sa hinaharap. Wala akong mahanap na makakasama ko. Sabi ng binata, at inilabas ang isang mobile phone, paano kung magdagdag ng WeChat? Kakaiba ang naramdaman ni Ye Fan, ang mga sinaunang mandirigma ba ay nakikisabay sa mga panahon na napakalapit sa mga araw na ito, ngunit pumayag pa rin sila at naging kaibigan ang mga kabataan. Zihan ang pangalan mo. Nakita ni Ye Fan na ang avatar ng lalaking ito ay naging selyo ng isang sekta ng Kunlun. Hindi kaya lahat ng mga alagad ng Kunlun ay pare-parehong humingi ng mga larawan ng avatar. Ito ang propaganda. Oo, tawagin mo na lang ako. Brother Fan, ang pangalan mo. Tumango si Ye Fan, orihinal na gusto niyang gamitin ang kanyang tunay na pangalan, ngunit kinukutya ni Momo na siya ay isang mabuting tao na gumamit ng kanyang tunay na pangalan sa mga araw na ito, kaya pinalitan niya ang kanyang pangalan ng kapatid na Fan. Kung gayon, tatawagin kitang Kuya Fan, mukhang mas matanda ka sa akin ng 2 taon, nakangiting tanong ni Zihan, sa Dong Province ka ba nakatira? Hindi, nagkataon lang na nandito ako sa bahay ng aking biyenan, at kadalasan ay nasa Huahay ako, sabi ni Ye Fan. Hindi bale, pagkatapos ay pupunta ako sa Huahay para hanapin ka para tumakbo. Anyway, isa na akong guro ngayon, at medyo libre ako. Hindi pa ako nakakapunta sa Huahay. Pagkatapos magsalita ni Zihan, lumapit siya sa may-ari ng stall, iniskan ang payment code, at nagsimulang magbayad. Boss, magkano po? 48 yuan at 50 sentimos, guwapong lalaki, sabi ng tiyuhin ng amo. 48 yuan, kalimutan na natin ang tungkol sa 50 sentimos ng sukli, nakangiting sabi ni Zihan. Ouch, okay, madalas na akong pumupunta rito mula ngayon, walang magawa ang amo. Natahimik si Ye Fan saglit. Ang lahat ba ng mga disipulo ng pangkat ng Kunlun ay napakasipag at matipid? Nakatipid si Zihan ng 50 cents at masayang kumaway kay Ye Fan, Kuya Fan, uuwi na ako. Kung hindi ako uuwi ng madaling araw, kailangan na naman akong pag-alitan ng tatay ko. Aalis na ako. Tumango si Ye Fan at kumaway. Ikanaway niya ang kanyang kamay, oo naman, kontakan mo ako sa WeChat kung gusto mong tumakbo. Hindi nagtagal, nawala si Zihan, at naramdaman ni Ye Fan na halos pareho lang ito. Matapos maglakad-lakad ng ilang sandali, nagsimula siyang bumalik sa bahay ni Feng Yaoying. Dahil sa inspirasyon ni Zihan, tumakbo si Ye Fan sa lahat ng paraan at ibinaba ang kanyang espada hanggang sa lahat. Nadama niya na ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang ay dapat magkaroon ng mas mahusay na mga resulta. Dahil sa high-speed na paggalaw, ang koordinasyon sa pagitan ng katawan at ng espada ay haamon. Kung maaari mong tumpak na ipakita ang espada sa mabilis na pag-atake, kung gayon ang pagpapabuti sa iyong sarili ay magiging mas malaki. Kung isasabuhay mo ito ng sukdulan, para magkaroon ka ng espada sa iyong kamay at espada sa iyong puso, upang ang mga tao at ang espada ay magkasya ng perpekto, marahil ay talagang makakamit mo ang maalamat na kaharian ng pagkakaisa ng tao at espada. Gayunpaman, bilang isang resulta, ang bilis ni Ye Fan ay halatang bumagal. Pagdating niya sa bahay ni Feng Yaoying, hingal na hingal si Ye Fan at basang-basa ang buong katawan. Naligo siya, at nang bumaba siya para mag-almusal, nakita niya si Feng Xiaohui na bumababa rin. Nang malaman ni Feng Xiaohui na handa na siyang makilahok sa pagtatasa, nagulat siya at kinabahan. Gayunpaman, labis na nag-aalala sina Feng Yaoying at Erlao. Pagkatapos ng lahat, pupunta si Feng Xiaohui sa isang hindi pamilyar na kapaligiran upang magsimula ng bagong buhay. Upang mapanatag sila, nangako si Ye Fan na ihahatid niya ng personal si Feng Xiaohui, at babalik kapag nakapag-ayos na siya. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam ang tatlo sa pangalawang matanda. Si Feng Yaoying ay babalik sa Huahay para sa trabaho, habang dinala ni Ye Fan si Feng Xiaohui sa paliparan, at pagkatapos ay sumakay ng maliit na pribadong eroplano patungo sa punong tanggapan ng Supernatural Association. Kabanata 0777 ang samahan ng mga kakayahan. Hindi pa nakapunta si Ye Fan sa punong tanggapan ng 0777. Samahan ng mga kakayahan. Hindi pa kasi ako nakadil noon, kahit alam ko lagi ang location, hindi ko na pinuntahan.
Kung pag-uusapan, hindi ito madali noong nakaraan, dahil una, kailangan ng isang daungan sa tabing dagat sa Indonesia upang makakonekta sa mga tao mula sa Power User Association, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng kanilang mga barko, tumagal ng kalahating araw upang marating ang isang maliit na isla na tinatawag na Ilusyon. Ang islang ito ay katulad ng pangalan nito, Illusion, at ang mga power user ay gustong tawagin itong Fantasy Island dahil hindi makikita ang islang ito sa mapa. Ito ay orihinal na isang malakas na gumagamit ng kakayahan, iyon ay, ang unang henerasyong presidente ng asosasyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkalap ng buhangin at mga bato sa ilalim ng dagat upang bumuo ng isang isla. Pagkatapos ng mga taon ng pagbabago, itinayo niya ito. Pagkatapos, upang matiyak na ang gumagamit ng kapangyarihan ay hindi maaabala ng mga ordinaryong tao dito, ang mapa ng mundo ay hindi mamarkahan. Nang dinala ni Yefan si Feng Xiaohui sa daungan, mayroon ng isang lalaking Asyano na maitim ang balat na naka-floral shirt, na may hawak na karatula na may pangalan ni Feng Xiaohui, na naghihintay doon. Hello, hinihintay mo ba kami? Naunang naglakad si Yefan. Masiglang ngumiti ang lalaki at inilahad ang kanyang kamay kay Yefan, ikaw si Feng Xiaohui. Hindi, ako ang kanyang bayaw, siya nga, pagpapakilala ni Yefan. Tumango ang lalaki bilang pag-unawa, ang pangalan ko ay Haote, ako ang tripulante na namamahala sa pick-up at drop-off. Magkasama ba kayong sumasakay sa barko, o mag-isa si Feng Xiaohui sa Neverland? Oo. Tanong ng fan, pwede ba akong sumama sa iyo? Para samahan ka, kailangan mo lang sumunod sa rules sa isla, at huwag kang kukuha ng litrato o video, nakangiting sabi ni Hot. Ipinahayag ni Yefan ang kanyang pangunawa, at agad na sumakay sa isang puting bangka kasama si Feng Xiaohui. Hindi nagtagal pagkatapos umakyat, natuklasan ni Yefan ang isang problema. Parang medyo espesyal ang makina ng barkong ito. Anong gasolina ang ginagamit mo sa bangkang ito? Tanong ni Yefan. Tila nas-anay na si Haote na makinig sa tanong na ito at hindi gaanong nagpaliwanag. Umupo siya sa tabi ng makina at inabot niya ang isang itim na metal na hawakan. Unti-unting kumalat ang heat wave mula sa kanya. Ang propeller ay tumunog ng boom, at hindi nagtagal, nagsimula ang barko. Thermal power generation. Biglang naunawaan ni Yefan, ang Hot na ito ay isang power user din, at ang kanyang kamay ay maaaring magpadala ng malakas na init na nag-uudyok sa binagong makina na magsimula. Si Feng Xiaohui, na nasa gilid, ay mukhang sariwa rin, at inaabangan ng paparating na Association of Power Users. Hinayaan ko lang na mawala ang init ng katawan ko, at hindi ko mailabas ang init ng napakalayo, kaya ang kakayahan ko ay maging boatman lang, o magprito ng itlog o kung ano paman, haha. Natatawa si Hot sa sarili. Hindi masasabi iyan. Kung gusto mo, natatakot ako na ang ilan sa mga anti-theft metal na pinto ay matuno mo. Maaari kang maging isang Jiangyang magnanakaw kung gusto mo, sabi ni Yefan. Umiling si Hot, huwag kang mag-isip ng ganyan, nakakulong ako ng ilang taon dahil nagnakawan ako ng bangko minsan. Ayokong gawin ang ganoong bagay ngayon. Sandaling natahimik sina Yefan at Feng Xiaohui, magnanakaw pala talaga ang body na ito. Ang bangka ay naglakbay ng halos isang oras, at isang maliit na isla ang lumitaw sa harap nito. Mula sa malayo, sa ilalim ng bughaw na dagat at bughaw na kalangitan, ang isla ay parang perla sa dagat, maganda at gumagalaw. Isang matangkad na higanting iskultura ang tumatayo sa ibabaw ng maliit na daungan ng isla, na may dalawang malalaking paa na nakasandwich sa daungan. Mukhang matagal na, at ang mga kasuutan ay sinaunang mga karakter sa kanluran. Iyon ang unang pangulo. Gumawa siya ng eskultura para sa kanyang sarili. Tuwing papasok at lalabas siya ng daungan, dadaan siya sa ilalim ng kanyang pandiya. Pagkarating ng tatlo sa isla, pinangunahan ni Hot ang daan patungo sa isang maliit na burol sa gitna ng isla. May isang gray-brown na gusali sa ibabaw nito. Ang pinakamataas na bilog na tore ay 40 o 50 metro ang taas, at walang anuman sa buong katawan. Ang puwang, na isinama sa isa, ay malinaw na binuo ng kakayahan ng gumagamit, hindi binuo sa isang maginoo na paraan. Si Yefan at Feng Xiaohui ay parehong base camp para sa mga first-time power user. Habang naglalakad sila, nakilala nila ang ilang power user na nagtatrabaho dito. Ang isang power user na nakasuot ng hardinero ay may dalawang braso at dalawang paa na malayang may unat at may urong. Para siyang higanti, pinuputol ang puno na mahigit 5 metro ang taas, wala man lang hagdan. May isang babae na mukhang manager ng library at may dalang libro, pero hindi niya ginagamit ang kanyang mga kamay. Daan-daang mga libro ang nasuspine sa itaas ng kanyang ulo, at lumipat siya kasama niya. Isang maputing buhok na matandang babae na naglilinis ang bumubuga ng bibig. Nakahinga siya ng maluwag, parang bug zone ng hangin, tinatangay ang alikabok at mga dahon sa mga landas na iyon, nang hindi nangangailangan ng wallies. Kapag nakita ng mga power worker na ito si Yefan at silang dalawa, binabati nila sila sa paraang palakaibigan, at halatang nakasanayan na nilang makakita ng mga bisita o bagong miyembro na dumarating para suriin sila. Bro-in-law, hindi ako nananaginip, paano sa pelikula? Bulong ni Feng Xiaohui. Ngumiti si Yefan, huwag kang magsalita tungkol sa iyo, hindi ko ito nakikita.
Dahil ang Power User Association ay nagtataguyod ng neutralidad at libre sa anumang mga hindi pagkakaunawaan sa interes, ito ay katumbas ng isang permanenteng neutral na organisasyon sa underground na mundo. Sa makatuwid, noong ang banal na digmaan ay ipinaglaban sa buong mundo, hindi nakatagpo si Yefan ng ilang mga gumagamit ng kakayahan. Kahit na may mga superhuman na lumalahok sa digmaan, lahat sila ay wala sa asosasyon at hindi protektado ng asosasyon. Lahat sila ay wala sa asosasyon at hindi protektado ng asosasyon. Noon lamang nalaman ni Yefan na ang mga kakayahan ng mga supernatural na nilalang ay iba-iba. Kung malalaman sa mundo ang pag-iral ng mga taong ito, tiyak na magdudulot ito ng lahat ng uri ng malalakas na alon, dahil para sa publiko, ang mga taong ito ay umiiral lamang sa mga gawa sa pelikula at telebisyon at iba't ibang sa mga nobelang pantasya. Ito ang member center, kung saan sinusuri namin ang mga bagong miyembro. Dinala silang dalawa ni Hot sa isang single-story oval building. Pagpasok nila, may isang mahabang counter na may isang matanda at isang bata. Ang matanda ay mukhang nasa 70s o 80, walang pinagkaiba ang buhok sa kalbo, may hawak na bote ng vodka sa mga kamay niya sa araw, namumula ang ilong dahil sa pag-inom, at nakatulog sa counter. Nakasuot siya ng maruming gray na vest, manipis, kulubot, magulo, at alam niya kung saan siya nanggaling noong siya ay nagmumura pa sa wikang Ruso sa kanyang pagtulog. Ang babaeng front desk ay parang isang hibiscus na lalaki, tingnan ang edad na 30 o 40, ang kanyang hitsura ay napaka-ordinaryo, ngunit siya ay nagmamalasakit sa kanyang imahe. Nakaharap sa maliit na salamin para i-touch up ang makeup, sobrang kapal ng rouge sa mukha ko, at sobrang kapal na ng foundation pero napupuno pa rin. Hanako, huwag mong hawakan ang iyong makeup, bagong dating ka, irehistro mo itong Mr. Feng Xiaohui at simulan ang pagsusuri ng kakayahan, sabi ni Hot. Ang babaeng Fuso na namam-alamos ay naghagis ng isang registration form, punan ito sa anumang wika na gusto mo. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy siya sa pagsipilyo ng kanyang mga pilikmata, hindi nagpakita ng anumang saloobin sa serbisyo, at hindi man lang tumingin kay Yefan at sa dalawa. Kabanata 0778 Radical 0778 Feng. Sinimulan ni Xiaohui na dahan daw ang punan ang kanyang pangalan, tirahan, pasaporte at iba pa. Nena si Yefan at na-curious siya sa dalawang front desk, kaya nagtanong siya, ang matandang ito ay isang staff member din sa front desk. Awkward na ngumiti si Hot, you mean Mr. Roloff? Itong matandang alcoholic ay natutulog at nagwawala araw-araw maliban sa pag-inom. Sinamantala niya ako at hinawakan ang mga hita ko. Kung hindi dahil sa pakikipagkaibigan niya kay Mr. Maxim, ang presidente ng nakaraang henerasyon, sa tingin ko ay mas maaga siyang binuksan ng presidente ng AIR. Accept, sabi ni Hanako sa napakawalang galang na paraan. Habang nagsasalita siya, biglang umayos ang matandang Roloff at bumantong hininga, humph. Gatlang Akala niya ay magagalit siya kapag narinig niya ito, ngunit nakita niyang kinuha niya ang volume tiga, iniangat ang kanyang ulo at uminom ng 2 lagok. After burpang, nagpatuloy ako sa paghiga at natulog. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, dahil lang sa magkakilala sila ni President Maxim, hinahayaan mo siyang nandito sa entablado sa lahat ng oras. Kung gayon dapat mayroon din siyang mga supernatural na kakayahan. Ipinikit ni Hanako ang kanyang mga mata, alam ng Diablo, gayon paman, walang nakakita sa kanya na may anumang kapangyarihan, kahit na mayroon, sa ganoong katandaan, ang mga kapangyarihan ay tinatayang humihina. Habang nakikipag-chat, kinakabahang pinunan ni Feng Xiaohui ang impormasyon at ibinigay ito kay Hanako. Ilabas ang iyong kanang hinlalaki, sabi ni Hanako. Bagamat naguguluhan si Feng Xiaohui, ginawa niya ang ginawa niya. Inabot ni Hanako at kinurot ang hinlalaki ni Feng Xiaohui. Wala pang 3 segundo, matapos itong bitawan, pinindot niya ang hinlalaki ni Feng Xiaohui sa punong form. May nakita akong thumbprint na may dugo na lumabas na dito. Ito. Dugo ko ba ito? Natigilan si Feng Xiaohui. Ngumiti si Hot at sinabing, huwag kang kabahan, kuha lang ng kaunting dugo si Hanako sa daliri mo para markahan ang DNA at fingerprints. Noon ko lang nalaman na ang kakayahan ng front desk na empleyado na si Hanako ay sumipsip ng dugo, ngunit ang kontrol ay napakahusay na halos hindi ito mahahalata, at ang dugo ay umaagos palabas. Tapos na ang pagpaparehistro, maaari kang pumunta sa kaliwa para sa pagsubok, at ang mga escort ay hindi pinapayagang pumasok, sabi ni Hanako. Tinapik ni Yefan ang balikat ni Feng Xiaohui at sinabihan siyang pumunta ng buong tapang, habang siya ay nakaupo sa labas, humihit-hit ng sigarilyo at naghihintay na lumabas siya. Medyo mahaba ang testing time, pero buti na lang at walang ibang trabaho si Hot ngayon, para maupo siya at makachat. Paparating na ang simoy ng dagat, sumisikat ang araw, at hindi masamang magpahinga at magpahinga. Nang humithit si Yefan ng pangalawang sigarilyo, isang grupo ng 10 o higit pang mga tao ang naglakad sa hindi kalayuan, na may lahat ng kulay ng balat at iba't ibang damit. Ang mga taong ito ay lumabas sa bilog na tore, at malabo na makikita na sila ay nahahati sa 2 grupo, na nagtatalo sa isa't isa. Tiningnan ni Yefan ang kanilang parang pulbura na hitsura at nagtaka, mainit, ano ang problema sa kanila?
Walang magawa si Hot na nagkibit-balikat, lahat sila ay mga direktor ng asosasyon at nagmula sa iba't ibang panig ng mundo para magdaos ng mga pagpupulong, ngunit hindi ko alam kung bakit sa taong ito. Ang ilan sa kanila ay ilang mga senior director ng radikal na paksayon ang nagsabi na magsasagawa sila ng isang malaking reforma sa mga patakaran ng asosasyon. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang pagpupulong na ito ay pinagtatalunan, ang pagpupulong ngayong taon ay natapos ng maaga, at ang iba pang gawain ay hindi naaantala. Patakaran. Ano? Patakaran. Ito ay permanenteng neutralidad, hindi nakikilahok sa anumang mga pagtatalo ng mga interes. Paliwanag ni Hot, sa panig na pinamumunuan ni Director Wall, iniisip ng ilang mga direktor ng radikal na paksayon na ang aming Power User Association ay masyadong konserbatibo at masyadong mahina sa labas ng mundo. Huling beses sa kumperensya ng SciTech, pinatay ang matandang pangulo na si Maxim, ngunit wala kaming sinabi. Ito ay katawa-tawa. Sa makatuwid, naniniwala sila na ang ating mga kakayahan ay dapat na maging mas matapang na pumunta sa mga pangunahing yugto ng mundo, at ilang makapangyarihang organisasyon at mga bansa ang nag-uugnay sa kanilang mga sarili upang hindi sila mabastos. Namatay si President Maxim sa ilalim ng plot ng maalamat na powerhouse na Skeleidon, kaya hindi ito nahihiya. At saka, patay na si Skeleidon ngayon, kaya ano ang nakakalito? Kakaibang tanong ni Yefan. Bumantong hininga si Hot, maaaring sabihin iyon, ngunit may iba pang malalim na pinag-ugatan na mga lumang problema na nagpapakomplikado sa oras na ito. Masasabing, ang pagkamatay ni Pangulong Maxim ay ang fuse lamang. Oh, anong problema? Tanong ni Yefan. Kayong mga ordinaryong tao ay maaaring walang konsepto, ngunit karamihan sa atin ng mga supernatural na nilalang ay tinatanggihan ng ordinaryong mundo, maging ng ating mga kapamilya. Noong tayo ay bata pa, noong tayo ay lumalaki, matapos tayong matagpuan na may mga supernatural na kapangyarihan, tayo ay tinanggihan ng ordinaryong mundo. Tulad ng ilang mga dayuhan, ito ay higit na sobra kapag tayo ay mga halimaw at halimaw. Director Wall naniniwala sila na ang Power User Association ay hindi dapat sumunod sa mga patakaran ng pag-iisa, at dapat magsikap para sa kapangyarihan na malantad sa mundo para sa aming mga gumagamit ng kapangyarihan. Nararamdaman ko na dahil mas malakas ang mga power user kaysa ordinaryong tao, bakit nila hahayaang magtago sa dilim ang mga ordinaryong tao? Nang marinig ito, karaniwang naunawaan ni Yefan na gustong pahusayin ng mga direktor na ito ang mga power user. Katayuan at maging superior person. Sa puntong ito, iniisip din ni Yefan na may katuturan ito, ngunit, pagkatapos ng lahat, ang mga gumagamit ng kakayahan ay isang napakaliit na grupo ng mga tao, kung talagang gusto nilang hayagang umiral sa mundo, marami pa ring pagsisikap na dapat gawin. Kung gagawin mo ito ng masyadong radikal ng biglaan, natatakot ako na hindi lamang ikaw ay hindi makakakuha ng maraming katayuan, ngunit gagawin din ito ang taong may kakayahan na pantirya ng pambabatikos ng publiko at magdusa ng sakuna. Mula sa katotohanan na ang isang malakas na puwersa tulad ng Dark Council ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng pagtakas sa mundo, makikita na hindi ito kasing simple ng pagsasabi nito. Kung gayon Hot, sino sa tingin mo ang may katuturan? Nakangiting tanong ni Yefan. Hot spread his hands, I'm just a little guy, a boatman, kahit magkano, hindi isa sa alang-alang ng mga direktor nila ang mga opinyon natin. Gayunpaman, sa tingin ko ito ay mabuti ngayon, at karamihan sa mga power user ay nakasanayan na. Upang mamuhay bilang isang ordinaryong tao, walang gustong treatuhin bilang isang kakaibang tao. Sa madaling salita, bagamat mayroon tayong mga supernatural na kapangyarihan, tayo ay magdurusa din sa pagsilang, pagtanda, sakit at kamatayan, na hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Tumango si Yefan. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay isang taong nakakulong, at sa palagay niya ay medyo mature na ang mga bagay. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na puting lalaki na nakasuot ng puting suit na may maayos na pagsusuklay ng buhok, kasama ang ilan pang mga direktor na nilapitan niya. Hot, sino ang taong ito, at mula rin sa ating asosasyon? Tanong ng lalaki. Director Wall, ito ang miyembro ng pamilya ng isang bagong miyembro na dumating sa pagsubok. Kachat ko siya, magalang na sabi ni Hot. Noon lang nalaman ni Yefan na ito ang kinatawan ng radikal na direktor. Hindi ko alam kung anong kakayahan niya, mukha siyang ordinaryong tao. Oh, maglayag ka na, aalis na kami. Nakinig si Wall at hindi pinansin si Yefan. Wall Director, tapos na ba ang meeting? Malamig na bumantong hininga si Wall, yung mga matandang matigas ang ulo, walang katuturan, hindi sila magbubukas. Paano si President L? Ano ang sinabi niya? Tanong ni Haote sa chismis. Ang isa pang direktor na may blonde na buhok at may mga tato sa gilid ay nagsabi, bakit ang dami mong tanong, ang balita ay natural na ipahayag sa asosasyon, magmadali at umalis. Mabilis nang umiti si Hot at tumango. Oo, Direktor-elect, mainit. Kumaway palm kay Yefan, at pagkatapos ay tumakbo sa daungan. Si Wall at iba pang mga direktor ay masyadong tamad na bigyang pansin si Yefan. Nagsimula silang maglakad patungo sa direksyon ng daungan.
Gayunpaman, noong nag-uusap sila, hindi nila naisip na naririnig ito ni Yefan mula sa likuran, at ang ilan sa mga salitang sinabi niya ay napunta sa tenga ni Yefan. Kabanata 0779 Mga kaibigang sigol. 0779. Nandito ba yung babae? Tanong ni Wall kay Elec na nasa tabi niya. Sinabi ni Elec sa mahinang boses, matagal na ang nakalipas, at talagang sinabi niya ito, at ang presidente ay may kinikilingan pa rin sa mga matandang matigas ang ulo na konserbatibo. Kung gayon hindi natin masisisi sa pagiging malupit, lahat ito ay para sa kapakanan ng mga gumagamit ng kakayahan. Mga pagsasaalang-alang sa hinaharap. Malamig na ngumuso si Wall. Kung gayon, bakit kailangan nating sumakay sa bangka? Hindi ba mas mabuting gawin ito ng direkta? Tanong ni Elec. Sa tingin mo gusto ko na talagang umalis. Let Hot prepare the boat to carry US. Gusto man ng iba umalis, we can only wait. Magkita tayo sa babae, para magkaroon tayo ng maraming oras, nakangiting sabi ni Wall. Si Director Wall pa rin ang maalalahanin, kaya bilisan na natin. Ang 4 na direktor ang nagmamadaling umalis, at wala silang pakialam. Nasa likod si Yefan. Pagkatapos ng lahat, ang isang, ordinaryong tao, ay hindi haad lang sa kanila. Ngunit sino ang nakakaalam, ang, ordinaryong tao, na ito ay hindi karaniwan, ngunit isa pa ring matandang Jiangho. Tila may gagawin ng mga radikal na direktor na ito. Huminga si Yefan at bamulong sa kanyang puso. Nag-alinlangan siya, naglakad pabalik sa membership center, at nakita si Hanako, Beauty, kapag lumabas ang bayaw ko, sabihin mo sa kanya na lalabas ako para mamasyal. Sa sandaling tinawag siyang, maganda, masayang tumango si Hanako, okay. Ngumiti si Yefan, naglakad palabas, at tahimik na nagsimulang sundan si Director Wall at ang kanyang partido. Matapos ang ilang taong ito ay dumating sa isang walang nakatirang beach sa isla, tumingin sila sa paligid, ngunit alerto pa rin sila, ngunit paano nila makikita si Yefan na isang mamamatay tao? Ang stealth ay hindi ordinaryong pamantayan. Matapos isipin na, walang tao, nanguna si Wall at pumunta ang 4 sa dagat. Nang naisip ni Yefan na pupunta sila sa tubig, nalaman niyang lahat silang 4 ay naglalakad sa dagat sa isang valley, nang hindi man lang nahawakan ang dagat. Kung titingnang mabuti, napansin ni Yefan na ang hangin sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagyelo na parang transparent na salamin. Naunawaan ni Yefan na ang kakayahan ng direktor na ito ng Wall ay dapat na gawing isang uri ng solid air, ang mga bumubuo ng molekula ng hangin na may napakataas na density. Judging from the fact na nakakalakad silang 4 sa air wall na ito, ang lakas talaga nitong air wall na ito. Ang ganitong uri ng kakayahan ay hindi dapat maliitin. Sa oras na ito, isang figure ang sumugod palabas ng dagat, nakasuot ng manipis na pula at itim na metal na baluti at isang clown mask sa kanyang mukha. Sa sandaling makita ni Yefan ang payaso, halos tumalon siya mula sa likod ng nakatagong bato. Siya iyon. Salina. Giggle. Director Wall, nandito ka pa. Mukhang hindi kasiya siya ang resulta ng meeting, natatawang sabi ni Salina, nang hindi gumagamit ng voice changer. Dr. Ganesha, ipinapahayag ko ng maaga na kami ay nakikipagtulungan sa iyo, para lamang linisin ang ilang luma at bulok na kawalan ng pagkilos para sa asosasyon ng gumagamit ng kapangyarihan, upang makapag-ambag sa gumagamit ng kapangyarihan, hindi namin dapat ipagkanulo ang asosasyon, o para sa aming pansariling interes. Kaya, kapag kumilos ka, dapat mong sundin ang aming utos, at hindi mo maaaring basta-basta atakihin ang mga gumagamit ng kapangyarihan sa isla, Waldau. Habang nakikinig si Yefan, mas nabigla siya, Ganesha. Bakit Ganesha ang tawag ni Wall kay Salina? Hindi ba't siya lang ang asawa ni Ganesha? Ball ng elepante. Ngunit nakita niya ng sarili niyang mga mata ang kamatayan. Nagsinungaling ba si Ganesha sa kanya? O nagsinungaling si Salina sa kanya? Oh, nagsisinungaling silang dalawa. Walang problema, hindi ako nandito para saktan ng mga power user. Inaasahan ko rin ang pangmatagalang kooperasyon sa lahat ng nasa Power User Association para magtayo ng laboratorio sa isla. Siyempre, kailangan kong magkaroon ng magandang relasyon sa mga power users. Pagkasabi noon, naglabas si Salina ng isang silver-gray na metal na bola. Director Elec, ito ay isang maliit na prop na gagamitin mo mamaya, kailangan mong kunin ito, ang misteryosong ngiti ni Salina. Tiningnan ni Elec ang bola sa kanyang kamay at nag-aalalang sinabi, ito, epektibo ba ito? Matagal nang umuugong ang pangalan ni Ganesha sa underground world, kailangan mo pa bang tanungin ang kanyang kakayahan? Sabi ni Wall sa gilid. Pero palagi kong iniisip na lalaki si Ganesha, hindi ko inaasahan na babae pala ito, awkward na ngumiti si Elec. Humajijek si Salina, maraming tao ang nag-iisip na katulad mo, ngunit mangyaring maniwala na ako ay nagsasalita ayon sa siyensya. Ilang tao ang nakarinig nito, at lahat sila ay puno ng kumpiyansa. Kung gayon, Dr. Ganesha, pupunta tayo ngayon sa Ethereal Tower, Waldau. Dumiretso ang grupo ng mga tao sa Column Tower sa gitna ng walang tigil. Nasuspine si Salina sa himpapawid at sumunod. Noon lang nalaman ni Yefan na ang tore na ito ay tinatawag na Ether Tower, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalan.
Hindi kaya ang nagtayo ng isla, ang pangalan ng unang henerasyong pangulo ay Ether. Ngunit anuman ang mangyari, kumbinsido si Yefan na ngayon ang tamang araw para sa kanya. Si Salina, na hindi pa nakarinig ng balita, ay pumuslit pa sa Power User Association para manggulo. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa niya. Ang Ether Tower ay may kabuuang 13 palapag. Ang pinakamataas na palapag ay ang sikretong silid na tanging ang Pangulo lamang ang maaaring pumasok, at ang ika-12 palapag ay ang opisina ng Pangulo. Ang mga Pangulo ng mga nakaraang henerasyon ay hindi nanatili sa kanilang opisina sa halos lahat ng oras. Maaari silang dumating ng 1 beses o 2 beses sa isang buwan, at ang pinakamatagal na pananatili ay sa panahon ng pulong. Sa sandaling ito, habang nagkakalat ang pulong, karamihan sa mga direktor at miyembro ay umalis sa Ether Tower. Mayroon lamang ilang mga konserbatibong miyembro, nakaupo sa opisina ng chairman, nakikipag-usap sa chairman air tungkol sa pulong. President, mabuti na lang at malinaw ang iyong pananaw at hindi nakinig sa mga walang katotohanang sinabi ni Wall at ng iba pa, kung hindi, ang ating samahan ng mga gumagamit ng kakayahan ay malalagay sa malaking problema, magalang na sabi ng isang matandang nakasuot ng headscarf at isang malaking water bag na nakasabit sa kanyang baywang. Nakaupo si President Al sa likod ng isang kakaibang mesa, isang lalaking may kulay abong balabal na nakatikip sa kalahati ng kanyang gwapong mukha. Araw-araw nagbabago ang mukha at boses niya, pero nakasanayan na ng mga tao sa paligid niya. May merito si Direk Mayor, Direktor Wall, at ang kanilang mga ideya, iniisip ko lang na kailangan ng hakbang-hakbang upang makakuha ng higit na pagkilala sa mundo para sa mga power user, sabi ni L. Sa oras na ito, isang sigol ang lumipad sa bintana ng opisina, dumapo sa mga balikat ng isang itim na lalaki na may mahabang kulot na buhok, at tumawag ng ilang beses sa tainga ng itim na lalaki. Sumimangot ang itim na lalaki at sinabing, President, Direktor Wall, lumapit sila at nagdala ng estranghero. Nang marinig ito ng mga taong naruroon, lahat sila ay nagmukhang kakaiba. Hindi nasisiyahang sinabi ng matandang si Mayor, gusto ba niyang makipagtalo ulit sa atin? Sino ang dinala niya? Mayor, samobra ka na, maliit na hayop ni ali mo. Body, magandang kilalanin si Wall, paanong may magkakilala? Nagtawanan ang ibang mga direktor sa gilid. Sa sandaling ito, ang boses ni Wall ay nanggaling sa labas ng pinto. President, may ipakikita kami sa iyo. Ipinatong ni L ang kanyang kamay sa mesa at mahinang sinabi, pakipasok. Itinulak ang pinto, at ang apat na Wall at Salina ay pumasok sa opisina ng may malakas na momentum. Kabanata 0780 Ether Tower. Noong 0780, nakita ko si Serena, isang grupo ng mga power user ang labis na naguguluhan. Director Wall, balita ko wala ka na, bakit kakaibang kaibigan ang dinala mo dito, ano ba? Tanong ni Al. Seryoso ang mukha ni Wall, at tinapik niya ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay. Sa palagay ko sa dulo, time na tanungin ng Pangulo kung payag siya, at sumang-ayon sa plano na iminungkahi namin sa pulong na iangat ang permanenteng neutral na posisyon para sa kinabukasan ng Power User Association. Pader, tumahimik ka. Tapos na itong diskusyon sa meeting, nagsasayang ka pa ba ng oras? Tumayo si Mayor at bumeso. Tinatanong ko ang presidente, Mayor, bakit ang turn mo na magsalita? Naiinis na sabi ni Wall. Ikaw. Nang malapit ng mag-away ang dalawang partido, tumayo si Al at humiwalay, okay, Director Mayor, Director Wall, time kong sinasabi minsan, ang Abilities Association ay lumago hanggang ngayon, at ang mga miyembro nito ay nasa kanilang pinakamataas na antas. Mayroon lamang 1,000 tao, at ang kasalukuyang bilang ay mas mababa sa 600. Napakahirap para sa daan-daang taong ito na tumayo sa harap ng bilyon-bilyong ordinaryong tao sa buong mundo. Ang mga contradiction, mga salungatan, hindi pagkakaunawaan, gulat, maaari itong maglagay sa atin sa isang napaka-hindi kanais-nais na sitwasyon. Dahil dito, itinaas namin ang aming neutral na posisyon at makahanap ng isang malakas na kakampi, hindi pa ba sapat iyon? Nitong mga nakaraang taon, si General Robert ng Magnesium ang nangibabaw sa mga lumang araw. Ang Panginoon, ang Holy Royal Court, ay naghagis ng isang sanga ng olive kasama natin, dapat tayong lumakad sa araw, hindi magtago sa mga anino sa takot. Malakas na sabi ni Wall. Bumantong hininga si Al at itinuro ang bintana, Director Wall, tingnan mo, ang aming Neverland ay maaraw at tulad ng tagsibol sa buong taon. Ang aming mga miyembro, sa buong mundo, ay namumuhay tulad ng mga ordinaryong tao. Ang ating paano masasabing nasa dilim ang buhay? Bigyan mo ako ng ilang oras at sabay nating pag-usapan ang isang mas magandang plano sa pag-unlad, okay? Sumubsob ang mukha ni Wall, President, I'm very disappointed na ang ganyang kaliit na isla ay mabubusog ka. We power users are the chosen ones. Tayo ang kahangahangang pagkikristal ng ebolusyon ng tao, tayo ito ang kinabukasan na dapat magkaroon ng tao. Ang buhay na gustong mabuhay ng mga ordinaryong tao ay hindi ang dapat nating mabuhay. Dapat tayong maging ang pinaka-hindi kilalang pag-iral sa mundong ito. Dahil tayo ang bagong simula ng sibilisasyon ng tao. Nag-aatubili na umiling si Al, Director Wall, ang iyong mga pahayag ay napaka-nakakatakot sa maraming miyembro.
Hindi nila iniisip ang kanilang sarili na espesyal, ang gusto nila ay isang matatag at ligtas na buhay, hindi ang mga pagtatalo na ito. Kapag nakagawa na tayo, natural na mauunawaan nila na tama ang ating pinili. Tulad ng orihinal na higanteng bakal, si Gonzales, bagaman siya ay nang-ahas na hamonin si Lucifer na patayin, siya ay nagtatag ng metal frenzy, umalis sa asosasyon, ngunit namumuhay ng mas mabuti. Hindi tayo dapat magpahinga sa ating mga tagumpay, Presidente L, hinihiling ko sa iyo na magbitiw, wala kang sapat na ideya upang magpatuloy na maging pangulo ng ating asosasyon. Malakas na sabi ni Wall. Ilang konserbatibong direktor tulad ni na Mayor at Alimo ay agad na bumangon at galit na nagsabi, Pader. Naglakas loob kang hamonin ang pangulo. Hindi ka nababagay sa charter ng asosasyon. Tumawa ng malakas si Wall, dahil mag-i-innovate na tayo, syempre kailangang sirain at simulan muli ang Articles of Association. President L, naghanda ako ng letter of resignation para sa iyo, please sign it. Bilang wika niya, naglabas ng letter of resignation si Wall at diretsyong pagkalabas niya ay ginamit niya ang landslide na nabuo ng hangin para i-slide ang sulat sa desk ni L. Sinabi ni L, Director Wall, mukhang handa ka na dumating, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ko aaminin ang iyong mga aksyon. President, huwag mo kaming pilitin na maging walang galang sa iyo. Mataimtim na sabi ni Wall. Naiinis na sinabi ni Alimo sa tabi niya, Wall, hindi ka naman kalaban ni President I. Ang presidente ang pinakamagaling sa top 10 legends. Bakit mo nasasabi ang mga ganyan? Nanliit ang mga mata ni Wall, at sumigaw siya, elektrisidad. Biglang kumislap ang electric light mula sa kamay ni Director Elec, at ang silver gray na bola sa kanyang kamay, nang makasalubong nito ang agos, ay nagpadala ng buzz na tunog. Ang galing ni Elec na maglabas ng kuryente. Nang ang lahat ay nagtataka kung ano ito, si Al sa likod ng mesa ay sumigaw sa sakit, na tinakton ang kanyang ulo ng isang kamay at bahagya na ay nilalayan ang mesa gamit ang isa, na parabang siya ay mahuhulog. Presidente, Pader, Elec, anong kalokohan ang ginawa mo? Galit na sabi ni Mayor. Lumapit si Serena mula sa likuran at humajijek, hayaan mong ipaliwanag ko, ito ang naimbento ko para harapin ang mga salamangkero, kalaban ni Mage, kung mas makapangyarihan ang mga tao, mas maraming utak ang mas sensitibo sa radiation ng mga radio wave. Ang Mage Nemesis ay epektibong makakapaglabas ng malalakas na radio wave. Maaaring hindi ito nararamdaman ng karaniwang tao, ngunit ang Mage na may malakas na kapangyarihan sa pag-iisip ay makararamdam ng maraming interference at pagkatapos ay magkakaroon ng mental breakdown. O kahit na, seryosong utak posibleng masira at maging tanga. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga konserbatibo ay natigilan. Alam ng lahat na ang Air, isa sa nangungunang 10 alamat ngayon, ay may napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Ito ay tiyak na dahil sa kanyang espiritual na kapangyarihan na maaari niyang gamitin ang lahat ng mga spell, kontrolin ang mga particle, at patuloy na baguhin ang kanyang hitsura at darating at umalis. Walang bakas. Ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay nakakamit sa pamamagitan ng mental na kapangyarihan, ang pinakapangunahing katawan ng enerhiya. Kapag naabala ang utak niya, parang naiipit ang makina ng sasakyan, kahit gaano pa kaganda ang sasakyan, hindi ito tatakbo. Ikaw, sino ka? Bakit mo ginagawa ang bagay na iyon? Tanong ni Mayor. Ako. Siyempre ako ay isang mabuting tao na gustong mag-ambag sa mga gumagamit ng kapangyarihan. Lalong tumawa si Salina. Galit na galit si Mayor, nakipag-away ako sayo. Hinubad niya ang water bag sa bewang niya, itinaas ang ulo at humigop ng tubig, at saka nag-spray ng tubig kay Wall at sa iba pa. Mag-ingat kayong lahat. Sa sandaling itinaas ni Wall ang kanyang kamay, isang pader ng hangin ang lumitaw sa harap nila. Ang mga likidong ito ay hinuronggan sa labas ng dingding at nakakalat sa sahig. Ang sahig ay gumawa ng zizi na tunog, at puting usok ang lumabas. Ito pala ay isang malakas na kinakaing likido. Mayor, ang laway mong sulfuric acid, huwag kang mag-isip ng anumang epekto sa akin. Malamig na bamantong hininga si Wall, at itinaas ang kanyang kamay upang palamigan ang isang pader ng hangin, ngunit sa pagkakataong ito, namuo ito malapit sa leeg ng matandang Mayor. Sa sandaling nag-condensed ang hangin, naging cutting blade ito, direktang pinutol ang ulo ni Mayor. Hindi. Malakas na sumigaw ang ilang conservative sa tabi niya nang makita ang eksenang ito. Nang makita ang sitwasyon, sumipol si Alimo, at lumipad ang isang dosenang sigol mula sa bintana, ipinapakpak ang kanilang mga pakpak at tumalsik sa mga radikal. Matapos lumikha ng kaguluhan, sumigaw si Alimo, lahat, umalis ka rito. Ngumisi si kay Wall, itinaas ang kanyang kamay, at isang dosenang palaso na nabuo ng hangin ang direktang pumatay sa mga sigol na ito. Escape. Makatakas ka ba? Kahit sinong naglalaro ng ibon ay maaaring maging direktor. Talagang isang bungkos ng basura. Kasama mo, ang Power User Association ay napakaduwag. Ikinumpas ni Wall ang kanyang kamay at pinutol ang ulo ni Alimo. Ngunit nang mag-freeze na ang hangin, itinaas ng masakit na ang kanyang kamay, at muling bumagsak ang hangin sa tabi ni Alimo. Makokontrol ni Al ang mga particle, at natural na kayang basagin ang pagyayelo ng hangin ng Wall. Presidente. Akala ng lahat ay gumaling na si L, at labis silang nagulat.
Gayunpaman, umiling si Al sa sakit, tumakbo palayo. Hindi ako makatagal ng matagal. Nagalit si Wall, Elec. Lakasan ang agos. Kinagat ni Elec ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga kamay ay kumikinang sa kidlat. Ah! Sumasakit ang ulo ni Al, hawak ang ulo sa kanyang mga kamay, at ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago ng tuloy-tuloy dahil hindi niya ito makontrol, at nagsimulang lumabo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, press turn on the notification bell.